So actually, I am quite curious dito sa Willy's Rock. Sino ba si Willy at bakit Willy's Rock ang tawag dito? Good morning guys, it's our day 3 here in Boracay and ang lakas ng ulan sa labas. It's 5:55 a.m. We're supposed to go out early this morning after breakfast kasi ang plano namin for today is mag-beach walk mula dito sa Station 1 hanggang Station 3. Pero kung ganyan yung ulan, hindi ko sure kung matutuloy kami. Anyway, let's just wait and hope na tumigil na yung ulan. Say hi to the vlog. Hi, vlog. Ay, say good morning. Ouch. Namama siya. Ay, say good morning na lang sa vlog. Good morning, vlog. It's currently almost 7 o'clock. Wala naman eh. At nandito lang kami ngayon sa room namin dito sa Hana Hotel. Hindi kami makalabas kasi lakas ng ulan sa labas. Pero It's not I broken. think it is improving naman na. Medyo patigil na yung ulan tapos na-feel ko lumiliwanag na yung ilaw sa labas, ay yung araw. Anyway, o-order na ako ng breakfast namin. Merong kasamang breakfast itong stay namin sa Hana. Pero plated meal. We now moved here sa rooftop ng Hana Hotel kasi tumigil na yung ulan. It looks promising, mukhang magaganda na yung weather. Meron ng blue sky ulit. Guys, may araw na. Look. Oh, araw. So, good morning guys. Ito, kakalabas lang namin ngayon sa Hana Hotel and we are heading to the White Beach. Tumigil na yung ulan finally, kaya tuloy yung activities natin ngayong araw. Why are you throwing sand sa akin? Ang activity natin ngayon, we will try to explore itong kahabaan ng White Beach mula dito sa Station 1 hanggang sa Station 3. Tapos kasabay nun, magpo-food trip na rin tayo. So puntahan natin yung iba-ibang mga budget meals kasi yun, kailangan na natin magtipid kasi ang mamahal ng mga kinain namin the past few days. For this time, itry naman natin yung mas affordable na mga kainan. So this is the famous Willy's Rock na landmark dito sa Station 1. So actually, I am quite curious dito sa Willy's Rock. Sino ba si Willy at bakit Willy's Rock ang tawag dito? I don't know. Pero yeah, it's a coral formation na merong tinayong grotto. So, puntahan natin habang accessible siya. So guys, ito as you can see, nandito tayo ngayon sa Willy's Rock. Ayan, dami nagpo-photo-photo ng mga turista. Siyempre, sasali rin tayo, makikiphoto rin tayo. So ito guys, ang Willy's Rock. Meron dito mga parang ginawa nilang parang viewpoint. Ito, yan. Pero hindi tayo makaikot, dami nagpo-photo. But anyway, this is it. Ito na siya talaga. So ito, ang mga batang Willy's Rock,
Ayan. So, nandito daw sila para mag-abang ng mga tourist na pipicturean nila kapag gusto mag-post dito sa Willis Rock. Oh, you say hi. Yan. Nandito na kami ngayon sa grotto dito sa Willis Rock. Ito talaga yung pinupuntahan dito sa Station 1. In a way, parang ano to landmark talaga dito. Parang hindi ka nakarating ng White Beach Station 1 kung hindi ka nakapunta dito sa Willis Rock. So, isa rin sa mga usong-usong activity dito sa Boracay ay yung magpo-post ka sa Crystal Kayaks. Pictorial siya. And if you want, meron yan dito sa Station 1. Napakadaming nakaparadang mga crystal kayak like those. Ayun. Mga crystal kayak. So, punta lang kayo dito. Kung gusto nyo, tanong lang kayo sa mga kuya na nakatambay sa paligid. Ayun, they will give you the crystal kayak that you want. So, ito talaga yung charm ng Boracay. Yung white sand. Tapos yung sobrang blue na water. Ganda. So kanina sa Hanas, very light lang yung breakfast na kasama dun sa room. Kaya we intend na kakain ulit kami dito sa Boracay White Beach. So meron na akong restaurant in mind kung saan kami magsa-second breakfast. Kaya yeah, pupuntahan namin yun ngayon. Nandito kami ngayon sa Kulay Mangyan. Dito yan sa Station 1. So itong Kulay Mangyan, isa to sa mga pinupuntahan ng mga nagtitipid na travelers dito sa Boracay kasi they serve really affordable meals. Ang in-order ko is yung bulasing na kilala nga dito, tsaka yung budbud. And it costs 245 pesos. Yun na yung dalawa. Tapos good for sharing na kaming dalawa ni Don tsaka si Kataw. Ito yung famous budbud ng Kulay Mangyan. So basically rice siya na may toppings ng giniling na meat tsaka egg. Tapos meron din siyang lumpiang Shanghai. So ito naman yung bulasing. So ano daw to sinigang na bulalo, kaya bulasing. Bulalo na sinigang. Basta yun, parang siyang bulalo na maasim. So guys, ito palang Kulay Mangyan, 24 hours silang nag-ooperate. Kaya yung mga galing sa inuman, mga nag-party sa D-Mall, pwede pumunta dito para yun, kumain ulit kung nagutom bigla, diba? So, yeah. Tapos na kaming kumain dito sa Kulay Mangyan. So ngayon, maglalakad na naman kami sa White Beach, papuntang Station 2. So time check guys, it is now 11 o'clock. And it is sobrang init. As in, sobrang init talaga. Pero mas gusto ko to kesa umuulan. We are here again malapit sa tapat ng Astoria, Boracay. Dito pa rin sa Station 1. At makikita nyo, napakadaming turista. Kasi dito yung mga, kung gusto nyo sumakay ng mga island hopping, yung mga sunset, parasailing. May mga kasi dyan, may mga satellite office ng tourism. And kung gusto nyo nga mag-book ng mga water activities nyo, yun, dito yun sa area na to. Nandito pa rin kami sa Station 1. Actually, hindi ko na sure kung Station 1 pa ba to o Station 2 na. Hindi ko sure kung saan nagka-cut yung Station 1 tsaka Station 2. Pero ito, napapansin ko, nagsisimula na ulit dumami yung mga tao dito.
finally, we're now here at the D-Mall. Yun. Ito yung pinaka-epicenter nga, gaya nga na sinabi ko in my previous vlogs. Ito yung epicenter ng Boracay. Karamihan ng mga activities, parties, mga restaurants, at kung ano-ano pa, nandito yan sa D-Mall. Papasok muna kami ngayon sa D-Mall and hahanapin namin yung sikat. Actually, this year lang yung nag-open, yung Ube Mama from the makers of Coco Mama. And now, nandito kami sa tapat ng Ube Mama kasi we're curious to try this famous dessert here sa Boracay. One size lang sila, unlike dun sa Coco Mama na merong small, medium, and large. Ito, isa lang. It's 320 pesos. This is Ube Mama. So I think for me, kung mahilig ka sa ube, this should be your go-to dessert. Hindi siya sobrang tamis, kaya hindi siya nakakaumay. Pero generally, masarap siya. Pero ang favorite ko sa kanya ay ito, mga bilo-bilo. Dito pala kami guys sa bangketa. Kasi walang mga upuan dito. Tapos yung mga dessert gaya ng Coco Mama and Ube Mama, puro take-out nooks. Kaya, yun, bili lang kayo, then go. Bahala na kayo maghanap ng kakainan nyo. Nandito kami ngayon sa Jasper's Tapsilog. So, ito yung isa sa mga sikat na kainan dito sa Boracay kasi they offer affordable meals. Ano sila, karinderya style na marami silang putahe na nakalatag. Tapos turo mo lang kung ano yung gusto mo. So, this is our order. Merong ulam na, tsaka kanin, tsaka libreng sabaw. Lahat to kasama yung Mountain Dew is 130 pesos. So isang meal lang yung in-order ko. Hati na kami ni Don dito kasi sunod-sunod din yung kinakainan namin ngayong araw. Medyo busog pa kami. Kaya yeah, this is okay, good for us already. Kakatapos lang namin mag-lunch dito sa Jasper's. Masarap naman yung food. Kaya lang di na mainit. Siyempre kaninang umaga pa niluto yung mga food na naka-display dun sa karinderya. Pero yeah, pwede naman, masarap naman. Kung naghahanap kayo ng mga murang kainan dito sa Boracay, actually, hindi kayo mahihirapan maghanap kasi bukod dun sa mga kilalang murang kainan like Jasper's and Kulay Mangyan, napakadami rin karinderya everywhere na walang pangalan, yung mga hindi kilalang karinderya sa mga singit-singit dito sa buong kahabaan ng Boracay. So another tipid hacks kapag nandito sa Boracay ay itong andoks. Kasi yun nga, sa Manila kilala ang andoks na take-out nook ng mga lechon manok. Pero dito yung mga andoks ay restaurant. And they actually offer meals na good for sharing. Kaya pag bumili kayo doon, sulit. We are back here sa White Beach Station 2. Unlike Station 1, dito sa Station 2 sobrang busy talaga. As in, siksikan yung mga tao, banggaan. Parang Divisoria na. Time check, it's 1:30 PM na.
And katirikan pa rin ng araw. Buti na lang maraming coconut trees sa paligid providing shade para sa mga naglalakad dito sa White Beach. Nandito naman kami ngayon sa Real Coffee. Dito yan sa Station 2, Boracay, White Beach. Ang pinuntahan namin dito is itong calamansi muffin. I am actually curious to try this bread. And also, isa rin sa pinunta ko ay itong Real Coffee. Yeah, so mag-chill lang muna kami dito. We'll just spend some time here habang nagpapalipas ng oras. Just look at this view. Titikman na natin yung calamansi muffin ng Real Coffee dito sa Boracay. In Manila, nakakatikim na ako ng mga lemon bar saka mga lemon flavored pastry. Hindi ko sure kung same sila. Pero I think same naman ang concept. Nandun yung tangines. Tangines. Ano ba basa doon? Tangines. Parang mura. Do you want to try this muffin? Hindi bet ni Kanlaon yung calamansi muffin. Kasi maasim talaga siya. Tapos medyo may bitter aftertaste. I think meron tong calamansi zest. Yung coffee nila dito, yung Real Coffee. Legit na real coffee talaga. Masarap.